everyone. Let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. And isa talaga sa mga tumatak na teleserye ng ABS-CBN ang pag-uusapan natin ngayon at yan ang first fashion serye na sinasabing ang bumago sa bihis ng primetime, di ba? Ang Magkaribal. And ako, I cannot deny personally, ito pa rin ang number one favorite na teleserye ko. Walang makakatalo until now. Last year, we had an episode about the making of Magkaribal from the point of view of its head writer naman, si G3 San Diego. And ang dami nating natutunan kasi it's actually one of the most listened episodes of our podcast. Kaya naman, as we celebrate our anniversary season, gawa naman tayo ng parang director Scott naman ng Magkaribal episode natin by deep diving into the direction side of the show, kung paano ginawa ang mga eksena, kamusta ang set, and other interesting trivia about Magkaribal. So, pag-usapan na natin ang Magkaribal from the point of view of its director. Let's welcome on Rewind, Direk Noel Naval. Hello, Direk! Hello. Hello, everyone. Direk, first of all, thank you so much for saying yes sa paggawa natin ng episode at sa pagtsikahan natin tungkol sa Magkaribal. Kahit ang tagal na, di ba? Yes, nagulat nga ako eh. Kala ko ibang topic. Magkaribal pala. Magkaribal pa rin. Naalala ko lang direct kasi di ba tayo ngayon lagi magka-exchange dati on Twitter about pag Yes. nagde-tweet tungkol sa shows, ganyan. So thank you so much, Direk. Finally, yung mga chikahan natin online, eto na, magiging totoo. Yes, no problem. Ikaw pa ba? Salamat po. Pero syempre, bago natin puntahan ng Magkaribal, ano muna, kumbaga short background or short kwento lang direct kung paano po ba kayo nagsimula sa industry before becoming the director of Magkaribal? From the beginning ba? Anyway, dati akong writer ako for documentaries for a government agency. And then after that, nag-ano ako, production manager sa Wow. isang drama show. It's a drama anthology. And then nawala yung production designer namin at that time. As a production manager, kasi old school kami eh. Multitasking kami. Ako yung bumibili, ako yung naghahanap ng locations. Ako na rin yung locations manager. At the same time, since I handle the money, the finances of the show, ako ang bumibili ng mga props and costumes for the show, 'di ba? For the set episode. Mhm. So one time nawala yung aming production designer. Sabi nung producer namin, "Oh, ikaw na lang mag-production design." Sabi, "Total ikaw naman din ang bumili ng mga props and costumes." Sabi ko, "Oh, sige." So I have to 'di ba? To what do you call that? To take the place of our production designer who was Mhm. sick at that time. So from then on, nagustuhan nila yung work ko as a production designer. So kinuha na nila ako na production designer. So for the longest time, I've been a production designer hanggang sa for television, and then napunta ako sa movies. Some of the movies that I did production design for was Anak of Vilma and Claudine, Kailangan Kita of Claudine and Aga. Of course, the iconic Got to Believe with Rico Yan and Claudine, yung look ni Claudine doon sa aking Yes. pati yung Kailangan Kita. And other movies pa, yon. So from there, after doing production design for Star Cinema, yung last ko as a production designer was Milan with Claudine and Piolo. Tapos, sinabihan ako ni Direk Olive, which is one of my mentors. Sabi niya, "Oh, Noel, kaya mo na mag-direct." Sabi niya, "Can you direct uh, 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 a scene in Milan?" So, so biglaan yun. So sabi niya, "Sige, Mhm. direct this scene." So pinadirect niya sabi ko, "Ha?" Instantly sabi niya, "Yeah, sige na, i-direct mo na yan." So pinadirect niya sa akin yung isang eksena sa Milan, and then it became three sequences na pinadirect niya sa akin sa Milan. And then after that, Wow. sabi niya, "Kaya mo na." Sabi niya, "Ikaw na ang gumawa ng music video ng Milan." So yung music video, ako nang gumawa. So that was my very first directorial assignment Mhm. na full yung bali the music video of the movie Milan. And then after that,
gumawa pa ako ng mga ibang music videos with Gary V, Sarah G, yan sila Jed Madela, yan nagawa ko na rin. Even Eric Santos. And then after that, sabi nila, pwede ka na mag-MMK. So, Mhm. Yes. first directorial ko in drama was MMK talaga. Yeah. Mhm. So Tas from then yeah. on, dire-diretso. Bago nga kayo direct magkaribal talaga, 'di ba, mostly MMK episodes talaga ang ginagawa Yes. ninyo for Mm. TV. Yes, yes. Direct, tama ba? Kayo rin ang nag-direct nung The Ann and Oyo show, May Minamahal? Yes, oo. I'm one of the directors of May Mhm. Minamahal. So yun ang first And official niyo na teleserye ba? ang first ko is actually Cristala. With With Juday. Yes. Juday. Mhm. Yes. Yung famous scene ni Juday at saka ni Ryan Agoncillo sa rooftop na kissing scene, ako Yeah. nag-direct noon. Na Mhm. napag ako ni Tito Alfie. Actually, it was a joke yung paggalit niya sa'kin. Sabi, ikaw talaga, pinalik mo si Juday. So, Mhm. yun. Yun yung actually very first ko, Cristala. Mhm. Then napunta na nga sa Magkaribal years later. Yes. Then Oo. kaya ba nawala din kayo, 'di ba parang nawala kayo for a time direct ng MMK kasi dahil naka-focus na kayo in doing teleseries? Yes, so kasi ako yung type of director na ayokong dala-dalawa yung ginagawa ko. So kung isa-isa Mhm. lang para nakaka-focus ako. So if it's MMK, MMK lang muna. Kung teleserye, teleserye. Kung movie, movie, gano'n. Mhm. Hindi ko And then kaya dala-dalawang projects at a time. sabay-sabay, Mm. correct. And then eto na direct, of course, Magkaribal. Magkariba. 2010 dumating na ang Magkaribal. So, paano direct ini-offer or inassign sa inyo to do the show? Would you Mm. remember? Actually kasi, paano nga ba 'yun? Kailangan naming gawan si Gretchen ang unang ano, ang first doon sa, ah, what do you call this, na sinabi sa akin. Sabi, "Oh, igawa natin si Gretchen ng comeback." Sabi ko, "Sige." So before yung Gretchen na inire-launch sa Magkaribal, gumawa muna kami ni Gretchen ng MMK. This Mhm. was the first na super dramatic episode of Gretchen for MMK with Philip Salvador. Yung years before pa, yung parang first No, it's just Saturday ano? months Mhm. months before Ah, diba? opo. Yeah, yeah, yeah. Kumbaga parang 'di ba gano'n naman sa ABS, 'pag may bagong artista, MMK muna. Yes. Oo, so at that time, Gretchen, since magte-teleserye, sige MMK muna siya. Mhm, So, mhm. pinag-stay muna namin siya with Philip Salvador. And then tapos side by side sabi na, "Oh, gagawa na tayo ng teleserye, ganyan-ganyan." Tapos with Bea. So, sabi ko, "Oh, malaking teleserye 'to." And then of course, at that time kasi they wanted the first fashion serye. So sa Yes. akin talaga yun because as a production designer, kasi 'di ba Opo. yun yung naging ano ko branding ko before as a production designer because I was able to create nga the look of Lena in ano, 'di ba? Of Lena of Yes. Claudine in Kailangan Kita. And then I was able to do tas iniba ko yung look ni Claudine sa Got to Believe. So parang naisip nila na I can create a look for a certain character. Kaya nila Mhm. ako kinuha sa Magkaribal. Yes. So direk kayo pala ang nung controversial episode ni Gretchen. Kasi 'di ba may parang ano na 'yan, Yes. magka-rival time na yung tinapat nga kay Claudine kasi bigla siyang lumipat sa GMA, yung mga Oo nga. Oh my ganap-ganap, God, 'di I ba? forgot that. Ang galing mo, naalala mo pa. Ang ano kasi nun direk, ang iconic na 'di ba, dahil supposedly nga sila yung magkasama sa magka-rival ta's biglang Yes, lumipat si oo. Claudine. Ta's biglang Mm. nagkatapat naman sila sa Yes. time slot, 'di ba? Kasi pareho kong kaibigan si Claudine at saka si Gretchen. Actually, medyo naipit. Now I remember, medyo naano ko noon medyo na-center ako kasi si Claudine, inaano ko yung dalawa niyang anak, si Sabina at saka si ano, yung so si Gretchen naman, close ko since nagka-work na kami long before pa sa Seiko Films. Mhm. Yon, so pareho ko silang
ka-close yung dalawang sisters at pareho akong mahal Mhm. sila, I must admit. Ayun naman ang mahalaga. But anyway, enough of the controversial side. Nabanggit lang on the side. Pero eto na syempre direct, templating and doing yung style na magkaribal. Kasi direct, parang ito talaga yung unang-una. I mean, I'm sure ang dami ng shows na ganun. Pero ito yung pinakauna na grabe yung pagka-glossy nung show. Mm, Parang ang social-social niya talaga. As in, mm. kung merong social na teleserye, it was magkaribal talaga. So, paano niya din-decide yung magiging template no? So, I mean, given that you already have the script, the characters, pero syempre yung bubuhay sa visuals, kayo yun, di ba? Oh, well actually, nung tinanggap ko yung projects, kinausap ko si Miss Jeannie. Si Miss Jeannie Monteagudo, siya Ocampo, siya ang aming ano, executive producer. Sabi ko, Jeannie, magastos to ha. Sabi ko, kasi, naman sa production designer, sabi ko, hindi pwedeng basa-basa ang costuming. Sabi ko, what more, director ako dito. Sabi ko, nilay down ko naman talaga yung card. Sabi ko, this is going to be expensive in terms of locations, in mounting, sabi ko, etc., etc. So, sabi naman niya, sige, direct, sugalan natin to. Kasi ito yung first nga na fashion series. So, si Jeannie was all in support of the project. So, sabi ko, sige, sabi ko, ang kailangan ko production designer dito, magaling. Kasi importante, being a production designer myself, I know na very important ang production design sa look, sa magiging look ng teleserye. So kinuha namin si Elfren Vivar, who's now also a director. Yon. So kami yung nag-create ng look, tapos pinag-usapan namin talaga na how the fashion shows will be, tapos kung sino yung mga casting, yung ganoon. Ah, Actually, nung first pala sabi ko, since this is a fashion series, sabi ko, kailangan natin mag-immerse. So, nag-immerse kami sa SOFA Fashion School. Tapos, so sabi ko, uh, let's make it parang, even if it's a drama, a TV drama, maglagay tayo ng mga totoong tao who are in the fashion business. So syempre, kaibigan ko naman noon sila Frederick Peralta. So, they were my friends eh. So, actually si Frederick, college pala ako, naging kakilala ko na yan. So anyway, so kinontak ko sila Frederick, sila Mama Rene, tapos nagtanong pa ako sa ibang ano kung sino pa mga pwede. So ito hanggang sa naging yon, nag-converge na lahat ng mga fashion designers na gustong sumali doon sa show. So sabi ko, artista na rin kayo ha. Sabi ko, para merong credibility yung show. Kasi fashion eh, di ba? Fashion design, Yeah. it's about a fashion designer. Sabi ko, uh, these real designers na magagaling will also will add credibility doon sa show. Pag nakita nila, oh, nandiyan si Frederick, aba, nandiyan si ano, si ganyan, si ganon. Yun. Like, knowing Miss Jeannie, hello Miss Jeannie, gagawa din tayo ng episode, di ba? Producer's version. Charot. Pero, of course, knowing how hands-on she was with Yes, she all her is very. projects, Mm. meron din bang tall orders from her na dapat ganito ang timpla ng show, kailangan may pagka-entertaining, may pagka-campy ng slide, pero social, glossy, or Mm. kayo na talaga ultimately direct yung nag-decide nung ganong feel? Actually, ano yun, it's the whole decision of the creative team. So, bali, si Miss Jeannie, ako, sila G3, sila Jay Fernando, one of the writers, and the rest of the, the writing group. So, parang sabi namin, uh, anyways, since ano naman siya, fashion naman, gawin natin yung kung totoong nangyayari sa fashion industry, kung ano yung mga tarayan, yung mga ganyan. So, Yes. i-check na natin yan. So, parang from there, parang naging, it's real, but at the same time, campy, parang nga din, uh, and since it's a big project, we have Gretchen, we have, di ba, the big cast with Bea, Erich, Enchong, Derek, Angel Aquino, di ba? Tapos sila Mark Hill, even si Robert Arevalo. So, all these big Yes. names, di ba? So, yun. So, malaki siya talagang project Mhm. for Pero all of us. direct,
Ang Mm. galing-galing nung casting din ano, kasi 'di ba ang uso ngayon yung mga malalaki talaga na parang multi-generational, yung kailangan from this generation meron, may bagets, Mm. may ano. Pero ito ang intimate nung cast, pero lahat sila very vital to the story tapos magagaling lahat tsaka malalaking mga pangalan. So, kayo direct alam na natin kasi yung kwento about Gretchen, about Bea, about Enrich, I'm sure kasi dahil malalaki na silang artista din at the time, 'di ba? Pero yung pagdating po kila Angel Aquino, kila Mark Hill, kayo rin yung namili with the Yes, oo. producers? Yes, Mhm. oo. Kasi ako, I have to work with people I like and I believe in. So, s of course, may mga suggestions, sabi, "What do you think of this direct?" Sabi ko, puwede pero eto yung gusto ko." So, naggaganyanan kami ni Miss Jeannie. So, okey naman, so ganyan. And trivia 'no, sa cast, alam mo ba that, this is the first, uh major dramatic role of Catherine Bernardo as the young Yes. Gretchen, yun. Mhm. At, kasi at that time madalas kami mag-MMK ni Catherine. So Mhm. sabi ko, ang hirap ng role ng young Gretchen. If you remember, 'di ba, Yes. ang kanyang backstory masyadong masyadong Masalimuot. masalimot saka ang role is very risque, 'di ba? Yeah. So sabi ko, sino kaya? Sabi ko kasi ang bata pero dapat magawa niya yung ganong klaseng role kasi 'di ba, ah, rape victim tapos binenta yung sarili et cetera, 'di ba? Hanggang sa kinuha ni Papang, ni Robert Yes. Arevalo, 'di ba, na akala niya, gagawin din siyang ano, kabet, 'di ba? So anyway, Mhm. ang very challenging for somebody na ang requirement namin is 14 years old. So sino 'yun? Oh, 'di ba? So parang sabi Yes. ko, so binuklat ko ulit yung mga MMK episodes ko. Sabi ko, "Okay, there is only one girl who can do it." So sinuggest ko si ano, si Catherine. Mhm. Oo, tapos nung hesitant pa si ano, si Mami Min at that time. Sabi, "Pwede Yes. ba direct?" Ganyan. Sabi ko and alam mo up to this day si Mami Min she remembers yung nangyari before. Kasi sabi ko sa kanya, "Mami Min," sabi ko, "this will make Catherine and at nakikita ko she will be the next superstar." Ginano'n ko si Mhm. Mami Min. Alam mo every time to this day, nagkita lang kami parang parang last year, late last year or mga ganoon. Tapos sabi niya, "Direk natatandaan mo pa rin yung sinabi ko sinabi mo sa'kin." Sabi ko, "Oh, 'di ba nagkatotoo." Ginanon. Correct. Yun, nakakatuwa. Ang galing-galing naman kasi ni Catherine dun, especially dun sa part nga na yung finally nag-decide siya na binenta na nga niya yung self niya para sa kapatid niya, 'di ba? Yes, Tas 'di yung ba? umiiyak lang siya na walang emosyon Oo, yung na habang mukha. nagduruba, 'di ba? Mhm. Grabe, Ang galing-galing niya, ang galing ni Catherine pati yung dun sa sunog. If you yes. remember na nakita niyo, 'di ba yung Opo. nasusunog, sinunod ko si Jella, yun. Mhm. Pero direk ito first time naming maririnig, how was Angel Aquino chosen to play the role of Vera? Kasi ang perfect niya. Yun talaga, ang perfect niya. Well, kasi siyempre, sino bang sosyal ang can match Gretchen at that time? Parang wala na ka namang ibang maiisip kundi Angel Aquino because at that time, si Angel was still modeling and 'di ba, si Angel Aquino is really part of the it girls, Yeah. 'di ba? So parang sino na at magaling umarte, so sabi ko, sinong tatapat kay Gretchen in terms of beauty, in terms of, pagiging sosyal, 'di ba? No one else but Angel. So si Angel talaga ang perfect talaga choice for Vera. Mhm. Kasi siyempre when you cast, it's very important na mag she will look the part, she will play the part, 'di ba? Hindi Yeah. puwedeng hindi puwedeng i-de-design mo lang siya for the part. Para somehow, parang kahit kasi i-design mo siya for the part kung di naman niya carry, hindi rin niya magagawa, 'di ba? Diyos ko si Angel kahit basahan ang ipasuot mo, ang ganda. Yes, oo. Kahit balutan mo siya ng kumot, my God. Wala, yun ang masasabi ko parang, "Ano ba Mhm. 'to, ang ganda-ganda." And of course
yung last lang namin, 'di ba, yung fit check. Sabi ko, ang ganda pa rin nitong si Angel. Yeah. Sabi ko, Angel, 'di ka nagbago from Magkariban. Actually, pinag-usapan nga namin 'tong Magkariban ni Angel during that time na ginagawa namin ng fit check. So, "O, para 'tong Magkariba." Sabi ko, "Yeah, pero sabi in a different scale, 'di ba?" Yeah, opo. So nag-uusap kami, sabi ko, "Grabe ka 'no," sabi ko, Ikaw pa rin talaga 'pag fashion serye." Correct, kasi direct alam mo nanood din ako niyang feat check na natapos ko in one night na, gano'ng level, gano'n Wow. ka ano. Tas sabi ko, "Oh my gosh, very ano, Vera." Na-miss ko si Vera nung pinanonood ko Yes, 'di siya. Kasi ba? talagang although hindi pareho yung atake, pero yung Hmm, flair kasi 'di ba na siyempre fashion nga din tapos may pagkakontrabida, maldi-maldita, mm. ganyan. So parang, Only oh my gosh, Angel. nakaka-miss ang magkaribal nung napanood ko yung feat check tas nandun kayong dalawa. Yeah. Tapos nakakatawa nga kasi parang sabi ko, nag-uusap kami ni Angel, sabi, "Alam mo 'pag napapanood namin yung ano, yung Magkaribal." Minsan kasi 'di ba nag-scroll ako sa YouTube ganyan, nakikita ko yung ibang snippets, yung episodes kasi nag-usap sabi, "Hindi na out of fashion ng Magkaribal, Parang to this day, parang puwede mo pa rin siya isuot, yung mga damit noon na ginamit Yes. namin. It's so timeless and classic, yung Mhm. look, So, Yes. 'pag pinanood mo, aba, nando'n pa rin. And 'di ba, of course, Magkaribal was, shown in France, 'di ba? Yes. Oh, 'di ba? Tosyal, 'di ba? Grabe. Eto direk, I'm sure mas mata-tackle pa natin yung mga style ninyo and working relationship with the actors when we talk about Mm. the specific scenes, 'no? Kasi meron akong mga binigay na listahan kay Direk na mga eksena talaga na parang hindi puwedeng mapalampas. Pero in a nutshell, Direk, pag-usapan natin yung naging experience niyo lang in handling these actors, 'no? Of course, first is Gretchen Barreto who played Victoria Valera/Ana Abella na pagbabalik niya talaga, 'di ba, Mm. sa pag-aarte at sa paggawa ng teleserye. So, kamusta direk si Gretchen? Alam mo si Gretchen kasi she's, kinda misunderstood at that time, 'di ba? Pero ako naman kasi parang sabi 'pag nag-uusap tayo nagtatawanan kami, "O ano pasosyal ka na naman?" Yung ganyanan kami. Sabi ko, "Siyempre sosyal-sosyalan tayo." Kunyari lagi niya naggaganyan, iniinis niya kami ng isa't isa. Kunyari sabihin niya, "Ano yung suot mo?" Sabi ko sabi niya, lolokohin ako ni Glenn, "Hanggang ngayon ba esprit ka pa rin?" Sabi ko, "Hindi na, wala ng esprit." Sabi ko, ikaw nag-ano ka na, level up ka na, puro iba na mga Chanel, Balenciaga ka na, mga totoong ano na." Kasi when we were younger, 'di ba, uso yung esprit noon, eh. I Yes. remember the time of, nasa Seiko kami. So, madalas kaming dalawa, naka-Esprit siya, naka-Benetton ako, yung gano'n. So, parang mahilig na kami talaga sa damit noon pa. So, way Mhm. back. So, parang nung ginawa yun na nga, nung nag-usap kami for magkariba, sabi namin, "Sige, gawin muna natin 'tong MMK." Sabi ko, "Kasi this will be very different from magkariba." Kasi dito serious acting, serious ang ano, ang tone ng kwento, 'di ba? Dahil of course, it's a real life drama. Sabi ko sa Magkaribal, ah, pinag iba talaga yung usap namin ni Gretchen so she got so excited kasi nga sabi niya, "O sige," sabi niya, "Sabihin mo sa'kin kung ano magiging look ko, mamimili ako ng mga damit." Wow. So gano'n gano'n ka-involved si Gretchen sa Mhm. productions sa amin. So nagbigay kami ni Elfriend Vivar yung production designer ng mga pegs, 'di ba? So ito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi, okey, sige, sige. Tapos, mamimili siya talaga. Nagugulat ako ta's biglang sinabi, "What do you think of this?" Biglang nandiyan na mga Natori, mga kung ano-anong brands. So, tapos and there would be, a time na sasabihin niya sa'kin na, mawawala ako sa ganitong date, a-attend ako ng, fashion week, mga ganyan. May ano sa Hong Kong, may something like a buyer show. Sabi niya daw nakukuha ng mga costumes for ano, for the show. So gano'n siya ka-excited at, kaya alam mo, if you remember, every night na ipapalabas ang Magkaribal, the following day,
yung mga society girls, hinahanap yung mga damit niya kung saan ba nabili, saan ba na ano yan, anong klase, anong brand yan. Naging gano'n ang ng magkaribal. Parang Yeah. after every episode, pinag-uusapan nila, uy, suot ni Gretchen at that moment, naka-Dior yan, naka-ganito, naka-ganyang brand. Kasi pati shoes, di ba? Yes. Ginawa ko siyang it's a narrative drama, pero ang ginawa kong style kasi, it's like a fashion show. So if you Mhm. notice, I have a close-up sa bag, biglang ko close-up sa shoes, habang Yes. nagda-drama sila, di ba? Yes. Kaya parang it's like watching, ano nga yung show noon sa cable, yung fashion something. I forgot. Anyway, it's ano, yung, it's a show on cable. I remember na Mhm. about fashion shows, mga ganyan in Italy, Milan, etc. etc. Oh. So Mhm. parang naging gano'n yung mga shots namin, even sa, kaya na-influence din ako ng mga ganoon. Mhm. Alam mo direk diyan ko unang narinig ang Christian Louboutin. Kasi yun ang mga Yes, laging sapatos ni Gretchen nun, 'di ba? yes, mga lubatan, Mhm. mga Grabe. Manolo Blahnik. Mhm. Pero sa mga mabibigat na eksena direk, kamusta kayo ni Gretchen? I mean sa of course, kasi ang tagal din niyang nawala, 'di ba? So, kumbaga nagkaroon ba siya ng nanganay siya, kayo din, you really had to work on something? Alam mo kasi si Gretchen is a type of an actress who really listens to the director. Uh, yung akala mo lang mataray siya, pero hindi. She wants input from the director. Kasi minsan may atake siya na ganito. So kung hindi, ganito yan. Makikinig siya. Kasi nagkaroon na nga kami before ng mga past 'di ba? So episode. So alam na namin yung working style ng isa't isa. So ako alam ko na 'yan. So pag heavily dramatic ang scene, bawal ang tao sa harap ng camera. Kasi Oh. nadi-distract siya eh. Mhm. Nadi-distract si Gretchen na kunya iiyak siya tapos biglang nakikita niya merong tao sa likod na nagkakamot ng ulo or yung mga ganoon. So pag Aha. yung camera nakaharap sa kanyang ganyan, oh, walang tao sa likod ng camera, kay Gretchen lang yan. Alis kayo dyan. Nung papaalis na kami ng mga tao. So, Mhm. ganon yung namin. Tapos, may mga inputs din sa script. So, minsan sabi niya, Direk, what if I say it this way, ganito? Sabi ko, sige nga, gawin mo nga. O sige, tapos ganituhin mo pa. yung nagbabatuhan kami on the set. Yes. Even with Angel. So, Mhm. nakakatuwa kasi parang nagiging, kaya if you notice, yung batuhan ng linya, hindi lang basta nagbabato ka ng script, nagiging organic kasi meron silang Mhm. input doon sa sinasabi nilang lines. Pero like Yun. before we go to Angel, ang question ko sana is, were you looking forward talaga sana to work with Gretchen and Claudine in one show, 'di ba? Kasi nga knowing na para Mm. sa kanila talaga sana ang magkaribal. Yes, oo. I must admit, yes. Kasi, and it's a story of sisters kasi 'di ba, Mhm. nahiwalay. So who could play sisters better than 'di ba, than Gretchen and Claudine because they're real life sisters at pareho namang maganda. At Yeah. at kumbaga in showbiz, parang pinamana ni Gretchen ang acting kay Claudine. So yung mga ganyang given. So parang inisip namin talaga si Claudine at Mhm. first. Tapos parang after that, nang lumipat, etc., yung nangyari na yung mga nangyari, sino pwede ipalit kay Claudine na who could match, di ba? Kasi syempre buo na yung namin yung pilot script eh. So nakikita na namin yung demands ng script kung gaano kahusay dapat yung magiging kabatuhan. Because alam mo, kahit isang magaling na artista, kung ang kaeksena niya hindi marunong magbigay, it will not work. Mhm. 'Di ba? Kailangan Yeah. magaling, kailangan nagbibigay din yung kaeksena mo. So parang sabi namin ni Gina, kailangan natin magaling artista, hindi lang basta-basta maganda, hindi lang basta-basta sikat. And sino pa bang pwede? So we thought of Bea Alonso. Mhm. So doon na And nangyari yun.
Yeah, and it was Bea's first teleserye without John Lloyd, 'di ba? So medyo may weight din ba Yes. 'yon direct na, oh my gosh, parang for her din walang love team, ganyan. Oo, siyempre parang at saka iba ang ano, ibang atake, 'di ba? Parang hindi tapos parang hindi siya yung love story, Yeah, hindi siya rom-com. It's quite mature ang role for her, 'di ba? yes. Tapos, siyempre may mga tarayan din and of course si Bea kasi, ever since naman sinasabi niya gusto niya maging model, 'di ba? Oo. Oo, so sabi, "Oh, ito na 'yon." Mhm. Laruan na natin yung ano, yung mga dreams natin dito sa isang Yeah. teleserye. Ayun. Mhm. Then of course si Angel direct, paano niyo na lang siya kumbaga ginawa din yung character because Vera Cruz was really a character. Talagang 'di ba may Mm. sarili siyang buhay, gano'ng level. Yeah, at saka malalim ang character ni Vera, 'di Yeah. ba? Hindi lang siya basta-basta kontrabida. Actually, yun naman ang, ano din namin ni Jeannie sa creatives, parang let's not make yung basta hindi porke, campy ang serye, wala ng lalim. So sabi namin, lagyan natin ng ano, layers ang bawat characters. Even the character of, 'di ba, of Erich, layered na layered eh. Yes. Even the character of Enchong, 'di ba? Kahit si Derek, 'di ba? Yes. Yung if you dig deeper into the character, ang daming pinanggalingan. So, yung kay Angel, gano'n din. Of course, hindi naman papayag din naman si Angel na basta-basta na lang yung role na kukunin niya. So it has to come, I mean, the character should come from somewhere, 'di ba? Deeper than what you see. Kasi ganoon naman talaga yan eh. Minsan, hindi mo nakikita on screen, pero bibigyan mo sila ng mga backgrounds eh, ng Yeah. character profiles, bawat isang Mhm. character. Yun. Yan. O dahil napunta na tayo kay Angel direct, syempre puntahan na natin ang mga iconic na eksena ng magkaribal kung paano niyo ginawa. Kung ano na lang direct ang naaalala ninyo Okay, upon sana maalala doing ko. scenes. Pero eto very general lang naman but of course merong mga points na merong mga eksenang mapapag-usapan. Ang mga confrontation scenes ni Vera at Victoria, ni Victoria at ni Jelay, at ni Vera, Victoria at Jelay. Kasi silang tatlo talaga yung madalas na nagtatapatan, 'di ba? Pero ang pinakauna, of course, yung tumatak na I'll be there in my red stilettos. Yun ang Yeah. unang-unang awayan, 'di ba? So, would you remember, Direk, yung ano? Kasi ang ganda ng mga shots din nun eh. Gustong-gusto ko yung part na yung si Gretchen, yung paalis na siya, tas lumingon, pero side view niya lang yung kita, tas ngumiti siya kasi parang si Oo. Angel ay shocked sa mga nalaman niya, ganun. Mm. A ano yun, siyempre sa sofa namin ginawa yun, eh, 'di Yeah. ba, doon ng main location. So parang, that day natatawa kami, actually natatawanan sila, "Totoo ba ganito ang mga linya?" Sabi ko, "Oo, ganyan ang mga linya." Sabi ko, "At hindi lang natin dadaanin sa linya, dadaanin natin yan sa blocking." So, Yeah. sabi ko, ano 'to, pan-trailer 'to, so dapat ang aktingan dito alam mo yung asaran lang. Yung si Yes. Angel very affected, pero si Gretchen parang naasar lang. Kaya 'di ba meron siya Oo. mga tumalikod tapos pag ganyan. Yes. 'Di ba? So sabi ko, "Gretchen, gamitin mo yung mga pang-aasar mo kung paano ka mang-aasar." So yun, it was actually easy to shoot kasi ang gagaling nga nilang dalawa and si Angel at si Gretchen pagka mga confrontation talagang bibigay nila talaga Mhm. lahat. Yung gano'n, yung no holding back, Yes. yun. Kaya Direk ang ang saya nila i-direct actually mhm. sa mga confrontations. Ang isa pang magandang eksena direk yung sa CR, yung ano yun, yung kukunin ko pati pangalan mo, yung nagsampalan sila dun sa parang nagdi-dinner sila with Alexander Jacobs. Gusto naalala ko pa si Alexander Jacobs. Yung Oo nga, parang 'di ba? nag-ano sila, nagtsaa-tsaa sa Japanese, tapos yung dun sila nagharap, tapos ang ganda din ng away nila na ang intense. Oo, and then saka 'di ba yung may ano pa yung about nagme-mens ka pa ba? Yeah, oo, yung Oo, she's 'di going ba? through menopause. Oo, meron. Actually,
alam mo yung ibang lines doon in that particular ano, dinagdag na lang namin on Mhm. the set. Kumbaga parang, "Ah, gawin pa natin ganito." Yung ganyan. So merong yung actually that line of yung menopause line na yan galing yata yan, if I remember it right, parang galing yan kay Jay Fernando at that time. Mhm. Sabi ko, "Jay, kailangan ko ng ano, yung sabi ko, 'di ba, aging si Bere, eh." Sabi ko, inisin pa natin siya. Sabi ko, ano bang mas nakakainis sa babae pagka yung, 'di ba, menopausal ka na, yung kung gusto mong inisin na isang babae na kaaway mo na supposedly is lumalandi pa, "Oy, parang tumigil ka, Oo. menopausal." I mean, this is not to ano, to baka ma-bash ako, Yeah. This is not to ano, women, but, pang-aasar, eh, 'di ba? Parang yun ang Yeah. goal, eh, mang-asar, eh. Mhm. Pero Yun. nakakatuwa nga din kasi most of Vera and Victoria's scenes, seryoso siya pero nauuwi siya sa asaran kasi ang tawang-tawa ko isa pang eksena yung tinahulan ni Gretchen si Angel na parang nagulat ako, "Oh my God, ginawa talaga 'to ni Gretchen na tumahol-tahol talaga siya." Tapos si Angel natakot din siya talaga, 'di ba? Alam mo ano lang yun, ano lang din yun, wala yun sa script. Na tumahol? Oo. Sabi, sige gawin natin. At meron pang I don't know if you remember, there's one restaurant scene na, may pinakita siya about the contracts, I don't remember Yeah, anymore. oo, Ano, yes. na okey ba yung akala ni Oo, Vera babatuhin siya tapos hindi naman tinuloy ni Gretchen, 'di ba? oo. Yung mga gano'n, yun yung mga playtime namin. Sabi ko, "Oh, sige gawin mo 'to," ta's "Ay sige, I like it." Gaganyan naman si Gretchen, "I like it, I like it." So, iyon do'n ano kasi sila, eh, 'di ba, parang I don't know, parang instinctively and that organically alam na nakuha pumasok sila talaga do'n sa character. Kaya Mhm. ang dali-daling ang dali-daling mag-improvise, ang dali-daling mag-adlib for them at ang ganda ng adlibs and ano, Yes. improvisations. Mm. Naalala ko yan direk yung hahampasin or babatuhin nga tapos si Angel umiwas talaga siya ta's biglang hindi tinuloy. Yung mga gano'n, mga ano lang yun, eh, Mhm. mga adlibs, yun. Eto na direk, ang pinaka-curious talaga ako kung paano niyo minout, of course, the Tug of War fashion show, yung parang tatlong episodes yun na puro fashion show talaga, ay yung puro about that fashion show talaga tapos kumpletong-kumpleto yung picture na ipinakita niyo from the backstage, to the mismong event, to the after event. Ang galing direk, para kaming talaga Mm. nanood ng totoong fashion show pero may drama. So, paano niyo pinaghahandaan yung pag-mount ng mga ganong klaseng eksena? Yun na, kasi, yung eksena na yun, yung Tug of War, sabi ko kasi ang audience natin sa ABS is diverse, 'di ba? From, Mhm. from A to E. Sabi ko, let's bring them to the real world of fashion. Kung paano talaga, sabi ko kasi, karamihan sa kanila, hindi naman sila nanonood ng mga fashion shows, 'di ba? I mean, 'di ba? So Yeah. hindi sila exposed sa gano'n. So sabi ko, i-ano natin sila, i-immerse natin sila sa mundo ng fashion na 'to na it's I mean beyond the glamour, beyond the glitter, may mga ganyang eksenahan, 'di ba? Parang beauty pageant din 'yan, eh, 'di ba? Yes. Beyond yung nakikita mo on screen na gloss and all, may mga tarayan 'yan behind the scenes. So sabi ko, we have to recreate those scenes. So yun na, so kailangan din siyempre in recreating kasi mga ganyang scenes, malaki rin ang tulong ng cast, eh, yung papasukan mo ng totoong tao na Mhm. from the business. Yan yung sinasabi ko kanina, 'di ba? So if it's in fashion, maglagay ka ng mga totoong tao na who watches who are involved in the fashion business. So, 'di ba, they will give credibility to the scene, eh. And they look the part. Yung mga Yeah. gano'n. Kasi importante yung na you really look the part, the location really looks like it's a fashion show. Yeah. Yung ganyan, pati yung mga interviews, 'di ba, before the show, Yes! yung mga ganoon. So so yung mga
And of course si G3 magaling sa mga ganyan eh, yung mga pagdating sa mga ah, yung creating scenes na kasosyalan, may mga Mhm. ganyan. So, yun and nakakatuwa because si Miss Genius, ano talaga siya, full support, give all siya talaga. Yung parang, "Oh, Jeannie kailangan dito ha." Sabi ko, "Pati ilaw, hindi lang basta-basta ilaw ng shooting." Sabi ko, "Kailangan dito ilaw ng fashion show ang makita Mhm. nila, yung mga trusses, yung mga ganyan, kailangan pang fashion show, pati ang stage, et cetera." Sabi ko and even the audience, alam mo, inaano namin yun eh, pinipili namin yung mga talents, hindi puwedeng Oh. basta-basta kasi nga, hindi naman kung sino-sino lang din ang nanonood ng fashion show, 'di ba? These Yeah. are well-off people na nahihilig talaga sa fashion. So, naturally, social din sila. Dapat mukha rin silang sosyal, yung mukha rin sila Mhm. mga gano'n. Hindi puwedeng, isa talent na bibihisan mo lang, hindi eh. Mhm. Kailangan 'di ba, pati Yeah. yung supporting cast, yung pang-fashion talaga. So yung mounting talaga, I must give it to Miss Jeannie for really giving out lahat. Parang sabi niya, "Sige direct, go, go, you go. Sige kung ikagagandaya kung ganyan talaga, go." Yung Mhm. gano'n siya. Grabe, for sure ang mahal-mahal ng magkaribal, charot. Yeah. Kasi kita naman din dun sa mismong show, ang ganda direct nga nung ano, yung fashion show talaga, totoong fashion show din, 'di ba? Pero nagte-take 2 ba kayo 'pag gano'n? Kasi nga parang you were really running a real fashion show na hindi siya for taping kundi nagaganap talaga siya sa tunay na buhay. Yes, oo, of course meron kaming mga ano, several takes and parang I think I have 4 cameras pagka may mga ganyan, mga Oh. fashion show event. Kasi, meron akong isang camera na nasa dolly na gumaganyan-ganyan, may camera akong pang close-up, may camera akong pang details ng mga damit, ng mga shoes, et cetera. May camera ako sa audience, yung mga ganyan. And of Mm. course, even if you have 4 cameras, you can only do so much. Kasi ang nakaganda sa Magkaribal, if you notice the editing, magaling yung Yes. editor namin si Dennis Salgado. So, bilin Yes. ko talaga kay Dennis, "Dennis, kailangan mag-insert tayo ng ganito, mag-insert tayo ng shoes, mag-insert tayo ng bags, mag-insert tayo ng detail ng damit because it's a fashion show." Yun nga kasi na-influence ako ng mga mahilig ako manood ng mga fashion fashion TV, ganyan. So Mm. So nakikita ko, that's how they ano, they cover a fashion show. And of course, from my fashion designer friends, nakakapanood din naman talaga ako ng mga fashion show. So so I know what I want to see pag gano'ng mga eksena. And I think if I'm not mistaken, yung damit doon sa that particular show was from Frederick Peralta. Mhm. Yan. Yon, mga damit niya. So, yon isa pa yon. So, kinakausap ko si Frederick. Ano, may mga damit ka bang pang fashion show, ganyan-ganyan. So, sabi niya, sige, ito. Ganyan. Sabi ko, tapos actually, alam mo, I don't remember lang kung which of the shows. I think it's yung ending eh. Basta yung suot ni Bea doon was from Carrie Santiago. Hmm. Yes, so inano pa namin yun eh, nilipad pa yun eh. So anyway, tapos pagdating kay Frederick, alam mo nung pinapanood ni Frederick yung taping, nakikita niya sa monitor eh. Alam mo umiyak si Frederick. Sabi niya, "Oh my God, I'm crying." Gumaganyan si Frederick. Sabi niya na-immortalize yung mga damit ko. Sabi niya, "Ang galing." Sabi niya, "You created ano, talagang a real life fashion show." Sabi niya, "I'm so happy." Alam mo, hindi ko makakalimutan that day na sinabi sa akin na nakita ko si Frederick kasi nakatingin ako sa kanya, "What do you think?" Umiiyak siya. Imagine Frederick Peralta na, 'di Yeah. ba, sanay sa fashion shows, he's been mounting shows left and right. Tapos makita niya yung minount namin at nagustuhan niya. Parang
sobrang ah, nakakataba ng puso for me. Mhm. And of course, uh, if your viewers know, Frederick Peralta is one of the top designers Yes. time. Mhm. Direk dito rin yata yung ano, yun nga, may damit nga si Bea, yung pink one Yeah, na oo. ano, tapos yung nakwento ni GT, ewan ko kung kay Michael Cinco ba yun or something, Ay, tas parang, Michael Cinco, I'm sorry, yes, Michael Cinco, oo. tas napunit ba yata nung parang sumakay siya sa motor or something, tapos Oo. tinahi na lang daw nung binalik. Mm. So, Alam mo, grab. even yung mga damit means, even yung mga damit na ginagamit sa fashion show, syempre hindi naman maiiwasan sumasabit sa heels, Yeah. yung mga ganyan. Tas alam mo pala, at that time, I remember kumukuha ka talaga kami ng totoong models for the Mhm. show. So, if you notice, talagang magagaling maglakad yung mga babae sa shows, 'di ba? Because Yes. they're real models talaga, runway models. Hindi hindi yung models na kasi 'di ba ngayon 'pag sinabing nagsuot lang ng damit, nag-pictorial model na. Mhm. Ito yung mga trained talaga to walk the Ito talagang catwalk. runway models. Mm. Talagang runway models. Talagang kinuha namin sa Models Association of the Philippines, sa PIMA. Mga Wow. gano'n ang leveling ng mga mga models namin. Mhm. Kaya natutuwa din yung mga designers, kaya naeengganyo sila magbihis at magpahiram ng damit kasi nakikita nila ang magsusot models. So Mhm. kumbaga since 'di ba, may mga damit kasi sila na only fitted for models, model Yeah. sizes 'di ba? So kunyari Mm. model size from 23 to 25 waistline. So dapat ganoon lang. So Mhm. hindi dapat mag-repair kasi masisira, hinira mo lang yung damit, eh, sisirain Yes. iaano mo pa 'di ba? So dapat fit na talaga dun sa mga models yung damit. Mhm. Pero grabe rin direk ang attention niyo to detail 'no, because I remember nga yung damit na yan ni Bea, nung parang lumabas siya sa runway, medyo bukas pa, 'di ba? Pero kasi ang ano nun, 'di ba ang backstory nun, parang meron talagang totoong model na magsusuot tapos kinailangan niyang palitan dahil nawala yung Yes, model, ganyan. So oo. pati yun, talagang you really paid attention o kailangan hindi saktong-sakto sa kanya kasi tutal siya Yes. lang naman ang nag-substitute, Oo. gano'n. Eh, kasi siyempre alam mo ng mga tao sasabihin nila, "O bakit kasya sa kanya yung damit?" 'Di ba? So dapat yung mga gano'n aanuhin mo talaga. Yes. Pag-iisipan mo talaga yung mga yun. Mhm, tsaka direct yung mga pati yung mga even yung script, yung ano, yung 'di ba lagi silang may mga pa-intro si Victoria tsaka si Vera before the fashion show starts. Yes, Pati yun oo. ang ganda-ganda, legit na legit talaga yung dating. Pati yung mga pre-fashion show interviews, 'di ba, merong mga nasa Yeah. tabi ta's ini-interview habang pumapasok yung mga guests, mga ganyan. And even the press people, yung mga Mhm. photographers, mga legit, legit talaga. Kasi nga yun naman talaga ang goal nung binigay sa akin 'to, sinabi ko talaga yung kay Jeannie, sabi ko, "Jeannie, kailangan 'to magmukhang legit." Sabi ko, "Ayokong gumawa." Sabi ko, "Gagawa na rin lang tayo ng fashion serye na ganitong kalaki, gawin na nating legit." Sabi ko, ayoko na na half-baked, na ambaduy, nakakatawa, yung Uh-huh. ganyan. Yeah. So sabi ko, todo na natin. Mhm. And of course si Jeannie hindi talagang 'pag sinabi niyang todo, sige todo 'yan, yung gano'n. Pero direk ang isa pang curious ako, yung isang event na meron ding fashion show, yung launch ng V-Label. Tapos na-realize ko, grabe sa ABS-CBN niyo lang pala ginawa yun, pero ang sosyal ng lugar. Kumbaga parang hindi hindi mo makikita, ABS office or conference ano lang pala 'to. Oo. Ayun. And of course kasi magaling din talaga yung production designer namin si Elfren 'no, isa pa yun, naku hindi yung papayag ng basta-basta. Alam mo bang si Elfren Vivar siya lang production designer na siya mismo ang nagbibihis sa mga talents. Kasi normally, especially these days 'no, ang production designer hindi na yan hands-on, eh, hindi na yan minsan nga hindi na pumupunta sa set, eh, parang nafu-frustrate ako kasi I've been there, eh. I mean naging production designer ako,
ginagraph ko yan eh. Ginagraph ko yung susuot eh, yung look, yung pati yung coloring. Kunyari, okay, mag-start sa ganitong color. Tapos since ang character niya mag-change, magta-transform pati yung suot niya hanggang sa makarating dito, hanggang sa makarating doon. Yung gano'n, ginagraph namin yan before. Ngayon parang medyo it's kind of frustrating na hindi na sila ganun ka-hands-on. Anyway, si Alfred at that time, and up to this day naman, very hands-on siya. Ultimong mga talents, kailangan dumaan sa kanya. Hindi pwedeng Mhm. hindi dadaan sa kanya. So, na-check niya from clothes to hairstyle, makeup, accessories, yon. Yung pala, now that I remember, kasi sa mga gantong series, especially yung mounting namin ng fashion shows, we get really totoong mga makeup artists na pang Mhm. fashion show. Hindi lang yung sinasabing production makeup artist. Hindi, Yeah. magagaling yung makeup artist namin at that time. Talagang they handle commercials, fashion shows, fashion Wow. pictorials. And if I may, ang nag-makeup kay Gretchen sa whole show is si Patrick Rosas. Mhm. Si Patrick Rosas, di ba? Yeah. Who has a book, di ba, about Yes. fashion and makeup. Yon. Mhm. Naalala ko nga yan, lagi niyang binabanggit yan ni Gretchen 'no, na si Patrick Rosas nga yun. Parang hanggang ngayon yata siya ba nagme-makeup din kay Gretchen or parang Mm. even after magkaribal parang there was a time na siya pa rin yung Yeah, yeah. nagme-makeup, 'di I ba? think so. I think so. Mhm. Ayun. Grabe direk, ang tindi pala talaga ng pinagdadaanan ng fashion show. Tug of war pa lang yun ang pag-usapan natin, although Oh, meron din tapos from the and you ano. know, ito pa, isa pa, alam mo Yeah. yung accessories na kinuha namin for magkaribal, talagang accessory designers. Mhm. Sila Arnel Papa, si and this I forgot the name, I'm sorry. Si Ann Ong. Ann Ong Mhm. was just starting at that time, but alam mo ba si Ann Ong is now doing shows for New York Fashion Week. Yung mga Wow. ganyan leveling. Oo. And Arnel, Mm. of course, everybody knows who Arnel Papa is, 'di ba? Yeah. Yun, yung mga so it's really the total look from shoes to clothes to makeup to hairstyle and of course, as I said, even accessories. Mhm. Kompleto yung look na yan, hindi pwedeng isa dyan sablay or yung ganoon. And I'm so happy na yung mga actors namin, they appreciate yung details that we give to their characters. At minsan sila na rin nagsasuggest, direct ganito na lang, ganito gawin natin. Okay, sige, sige, sige. And yun na, Mhm. kaya si Gretchen, na ano rin na, sige, I'll buy clothes from this designer, from that designer. I'll talk to my friend na ganito, na ganyan. Yung mga ganon. So, it's really a convergence of people in the fashion business. Yeah. Mhm. And I Tsaka din remember, yes. sorry, one last. I remember, alam mo, after nung pilot episode namin, ang dami nang tumatawag sa amin mga fashion designers. Wow. Na, oh, can you get our clothes from, ganyan, you can get clothes from our shop, ganyan, ganyan, blah, 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 blah. And if, may isa akong trivia, ngayon ko lang ito i-reveal at sa'yo lang. Go direct, yan ang mga gusto natin, oh. Before kami mag-start ng magkaribal, we talked to one designer. He's Mhm. very popular. He's very social up to now. Tapos, I remember, pinunta pa namin siya noon sa Makati. Tapos, nagbigay kami ng proposal. Kasi hindi pa na-air yung show di ba? Yeah. So, hindi nila alam how it would look like. Siyempre, yung mga yan, snob, di ba? Para sabihin nila, ay nako, yung mga tiga-showbiz, babaduy, ganyan-ganyan ng ng mga snob na di ba? Mhm. So ayaw nila kami. So dinecline niya yung show. Sabi niya, no, I'm sorry, I don't need that. Gumanyan. So, okay, sige, thank you very much, sir. Ganyan, ganyan. So ito na. So dinecline niya kami yung proposal. So hindi naman namin siya ma-blame because wala pa naman kasing fashion serye at that time, di Yeah. ba? Mm. And so
nung lumabas na yung pilot episode, eto na, tumatawag na sa amin, "Oh, you can get clothes na from my shop." Tapos, so at that time kasi kumpleto na yung list of Yeah, designer mm. na magpa-participate. So sabi namin, so ako, kami na ngayon we have to declare, I'm sorry. Sabi kasi, nakakuha na kami kay ganito, kila ganyan, ganyan, ganyan. So parang nakakatuwa, I mean, nakakatuwa rin na, okay, so parang nagkaroon na rin kami ng credibility, di ba? Even just for the pilot episode, yung gano'n. Yeah. Mhm. Naku, mamaya ko na tatanungin direct kung sino, off the record. For sure kasi hindi natin ire-reveal, charing. Oo, wag na. Mabenta Oo, kasi siya. Kaya ako yung mhm. kaya nga sabi ko, I don't blame him naman kasi Yeah, because wala pa namang napapatunayan, 'di ba? for So sure, mahirap yeah. din mag-entrust, especially if made na made kang designer tapos 'di ba papabihis ka ng ano. Mhm, So, yun. yeah. Pero direk ang naalala ko kasi si Bea din, very kung si Gretchen 'no, bili ng mga damit, ang ganda ng mga ano niya. Yung unang ano ni Jella, yung bago siya mag-makeover, very distinct din talaga yung fashion niya na alam mong yung pang Divisoria nga, yung ang Mm. fashionable pero in some sense, paano ba? Parang ano, pero baduy, medyo gano'n yung talagang Oo, ano, oo. dating, 'di ba? Because dahil nga sa kung ano yung Kung saan kinalakihan siya niya ring galing, oo. background, 'di ba? Divisoria fashion Pero ang galing kasi, at the pati yun na time. talagang naano niyo pa, talagang distinct din talaga yung naging look nung character na 'pag nakikita ko, Mm. oo, very Jella itong ano, na damit na 'to. Ta's nung nag-makeover na siya, naiba din. Pero meron din siyang ano pa rin, eh, kumbaga hindi pa rin siya Detached pa yung rin, oo. Gretchen level or yung Victoria level. Mm, mm. Actually, that look of ano be, was created by Elfren, yung production Mhm. design, yun. Yung ano, lagi nakatali yung polo tapos merong ano, Yes. panloob, 'di ba? Ta's may mga bulaklak-bulaklak. Oo. Tapos totoo namang sinasabi sa show 'di ba na baduy, ginaganon-ganon siya ni Angel tsaka ni Oo. Gretchen. Kaya sinasabi na, "Oh, 'di ano, panindigan natin. Pagka magtataray kayo, gawin na." Talagang Mhm. mapapatuyan ka sa kanya. Ay, 'di ba merong line doon si Gretchen, "Yeah, maganda for a Divisoria fashion." Yeah, oo. Mhm. Tas direct of course, I'm sure kahit friends yung ang mga fashion designers, kailangan niyo rin silang i-direct, 'di ba? Lalo na si Katie nga at saka si Renee Salud kasi sila ang mga malalaki ang roles dahil sila ang friend ni Victoria at ni Vera, 'di ba? Yes, saka si Richard Papa, Tsaka si sila ano. Richard Papa, oo. Ano Oo. sila direct? Kamusta sila when you direct them? Kasi in Alam fairness, mo, give naman sila. sobra silang fun to work with. Alam mo yung parang aliw na aliw sila. Parang nakakatuwa nga, eh, parang parang, uy, parang kami nahihiya kami kasi parang, my God, si Katie nga dalang mga alahas, Ah. mga totoong diamonds, ganyan, ang mga damit. Even sila Mama Rene, 'di ba? Parang maghihintay ba sila sa set? Yung ganyan. Siyempre matagal ng taping, eh, hindi naman. Especially before, 'di ba, wala pang Eddie Garcia Law. So, talagang ang taping no'n inuumaga, yung mga gano'n. So, parang alam mo nakakatuwa sila kasi because they're enjoying the show, yung Yeah. talagang nag-stay sila, nagko-cooperate sila minsan tapos sa eksena nila natutuwa pa sila, "Ay hindi, gusto ko makita yung tarayan nila." Yung ganyan, nag-stay pa sila para to watch the ano, the taping. Ang ganda ng ano, ng cast, alam mo yung na naging friends sila on the set lahat, from Mhm. the artistas to the designers, yung mga ganoon. Nakakatuwa kasi si Kate tsaka si Mama Rene, yung meron silang mga small talks din lagi kapagka ano, 'di ba, yung mga pinapakita niyo muna before the show starts, ganyan. Yes, Tapos parang oo. totoong-totoo na ang ganda talaga sila mag-usap 'no, yung mga nagtatanong kung Oo, saan parang binili yung sinasabi ko lang sa kanila, "Oh, alahas. gawin niyo na yung mga ginagawa niyo, yung mga nakikita niyo mga ginagawa niyo," gano'n. And alam mo pala, and, of course you remember si ano, si Irma Adlawan. Yes, si Ibang-iba siya diyan, Carolina. si Carolina, ibang-iba si Oo. Carolina diyan, nangahawak siya ng puwet, ng Oo. guy. You remember that scene, 'di Yes, ba? I remember that scene. Hinahawakan siya ng puwet ng ganyan na lalaki, si Mhm. Carolina.
Yan direct ang nalungkot kami. I remember even not only me but I think the fans also of Magkaribal. Nabasa ko sa Pinoy Exchange. Nalungkot kami na ay wala na si Carolina kasi 'di ba yung nahuli na nga niya na magjowa si in this fashion show also sa Tug of War na magjowa si Victoria at saka si Louie, 'di ba? Na Oo. gumawa siya ng gulo. Pero ano ba yung direct talagang hanggang doon lang siya or because 'di ba she had another show after Magkariba ay Yeah, while oo. Magkaribal was ongoing na mas major yung character niya kasi doon. Gusto ano alam mo na alam mo at that time hesitant pa sila na, "Talaga si Irma?" Parang hindi nila nakikitang Yeah. si Irma. Sabi ko, "Hindi." Sabi ko, "I-re-repackage natin ang itsura ni ano, re-reinvent natin si ano, si Irma." And natutuwa ako kay Irma kasi parang, sige ano lang, talon lang ng talon si Irma. Kumbaga ba kung ano yung bigay mo sa kanya gagawin niya talaga. Oo. Yung parang naso-shock sila, "Ha? Gagawin ni Irma yan?" Sabi ko, "Oo, papagawa natin kay Irma yan." That's the mark of a real, great actress, 'di ba? Yes. Mhm. And then eto naman direct, of course, eto napakaliit na eksena lang 'to but this is really an iconic scene. Yung nag-makeup after ma-dethrone ni Vera sa ano, sa Vera Couture. Tapos 'di ba yung parang naaning-aning siya one time na uminom siya ng wine sa CR tapos nagdamit ng nakaitim at nag-floating sa swimming pool at trino-claim na, "I am still the fashion Oo. queen." How's that, direct? Alam mo, kasi wala yun sa script na gaganyan pa siya sa ano, sa pool. Eh, nakita ko yung pool, sabi ko, "Ay, todo natin 'to." Sabi ko, "Angel, mag-float ka sa ano, in your black dress." Ganyan, ganyan. Sabi, "Ha? Talaga ba?" Sabi ko, "Yes, gawin natin." Sabi ko, "Wala pang gumagawa niyan." So ang sarap nga kasi yun nga, every time na namin bigla kang maisip lang sa set, game sila. Gano'n Mhm. sila ka-dedicated dun sa show. Kasi alam nila na, ah, yun nga, marami kasi nag-aabang, eh. So hindi puwedeng yung mga eksena mo nagawa na sa iba. Yeah. You have to think of new ways to cover the scene, yung mga ganoon. Yes. At i-give naman natin in fairness direct din sa musical scorer niyo kay Jessie Lucas, 'di ba? Dahil siya Yes, rin oo. grabe din naman yung ano, especially in the scene, yung musical score niya. May sariling musical scoring ang pag-proclaim ni Vera at pag-declare niya na siya ang fashion queen. Correct. Alam mo sa ano, eh, talagang pinagsama-sama yung mga kasi si Jessie favorite ko yan, tapos si Dennis Salgado nga, Aha. he's been my editor sa MMK. And you know si Dennis up to this day, nag-edit-edit pa rin siya sa akin ng mga trailers ko, yung mga ganoon. Mhm. Then from one iconic Vera scene to another. Ito direct, alam mo kagabi ko lang kasi 'to napanood ay kagabi ba or nung isang araw nung ginagawa ko 'to tapos naalala ko lang na eto rin ay tumatak sa'kin although maliit lang din siyang eksena. Yung eksena ni Vera tsaka ni Christian Vasquez. I mean kasi karakter din si Christian Vasquez dito as the ano 'di ba siya yung mayamang umasawa kay Vera after mamatay ni Mark Oo, Hill oo, dun sa oo. show. Tapos yung meron siyang mga kinks, mga kakaibang ano pagdating sa ano yung ginanon-ganon niya ng yelo tapos ang ganda-ganda ng mga reaksyon ni Gretchen ta's ay ni Gretchen, ni Angel tapos yung sinayawan niya with the leather jacket. Paano napapayag yung dalawa na gumawa ng ganong klaseng eksena? Eh, kasi nga very ano sila, alam mo yun yung nakakatuwa, eh, when you cast talagang real actors, kahit anong ibato mo sa kanila gagawin nila because they know it's not them naman, it's a character and the character Mhm, as long as they believe that the character will do it, they will do it. mhm. So si Christian hindi naman niya kinuwestiyon ang parang pagma-macho dancing niya dun sa kama with Angel Hindi, Aquino? tinanong lang niya ako direct, "Talaga gagawin ko 'to?" "Oo, sige gawin mo 'yan." Ganyan, ganyan, ganyan. "O sige gagawin ko." Minsan nga pinapakita ko pa sa kanila, "Ganito mong gagawin." Ganyan, ganyan. Oh my gosh. Si Angel Kasi po anong gano'n ako sinasabi? mag-direct, Ay eh, minsan pinapakita ko talaga. Kasi parang mhm. parang minsan hindi sila naniniwala, "Talaga ba ganyan?" So, "Oo, ganito. Sige gagawin ko." So, gagawin ko ganyan, ganyan ako. Natatawa sila. So, sige na nga gagawin ko na.
Si Angel po, anong reaksyon nung ginagawa yun sa kanya? I mean, syempre kinailangan niyang umarte, 'di ba, na nandidiri siya pero kailangan niyang gawin because of the money. Yes, oo. Si Angel naman kahit ano talagang bigay mo diyan, eh, talagang alam mo yon no questions asked. Even Mhm. if you notice, yung dito sa fit check may pinagawa na naman ako sa kanyang kakaiba. Yeah, oo. Ginawa din niya. Alam mo yung ganyan, yung meron lang siya initial shock reaction na, "Talaga? Talaga ba ganyan?" Sabi ko, "Oo, ganyan." Gaganyanin ka alam mo na yun. Even yung mga MMK namin ni Angel, 'di ba, meron kaming MMK with Jane Oinesa, yung sobrang Yeah, like, oo. I mean, ako talaga if there's one actress na alam ko kahit anong ibigay mo gagawin niya at gagawin niya with excellence, one of them Mhm. is Angel Aquino. Yeah. I've always believed and loved her as an actress. Mhm. And then, syempre direct, dahil napag-usapan na natin yung Vera and I forgot ko anong character ni Christian eh, pero basta yon. Syempre Mm. yung mga mas emotional na intimate scenes of Gretchen and Derek and Bea and Derek. How was the ano din? How did you direct that? Syempre medyo masela na mga eksena so kinailangan ingatan talaga. Especially si Gretchen tsaka si Bea. Si Gretchen kasi first time niya, di ba? Si Bea naman kasi naka-work na si Derek prior to this. Hmm. Si Gretchen ano, imo-motivate mo siya talaga. You have to give, motivation sa kanya. But she will deliver. Alam mo yon kaya ko sinasabi na si Gretchen, she likes to be directed. Be at maniniwala siya sa director as i-explain mo, Gretchen kasi ganito na yan, eh, ganito na yan, dito tayo pupunta Mhm. after. Mhm. Okay, okay, direct. So how do you want me to deliver it? So ganito yan, ganyan, ganyan. I-explain mo sa kanya because Gretchen is very intelligent. So Mhm. pag explain mo sa kanya, tapos sinabi mo, ganito yan, ito yung motivation mo, ito yung goal ng character, dito yan pupunta. Gagawin niya na yan. Oh. Mhm. Si Bea naman po, hindi naman din ano, mahirap. Ay, hindi. Of course na si Bea kasi syempre at the time, bata pa si Bea, eh, di ba? Yeah. And of course, sanay nga siya, since tama ka, sanay nga siya sa mga rom-com, mga love stories. So dito, iba naman, di ba? May ibang quirkiness yung character niya, eh. So yun, ang sarap nga kasi because they all love to be guided by the director. So parang, ah, hindi ba sila yung mayabang na, "Ay hindi alam ko na yung gawin." Hindi sila gano'n. Talagang magtatanong sila sa director, "Oh, direct, how do you want me to do this? How do you want me to deliver?" Yung ganyan. Ako naman binibigay ko sa kanila kung how I see it, ganyan. Tapos gagawin Mhm. naman nila. Alam mo, even Erich, I remember at that time kasi si Erich, maraming tsismis sa kanya na difficult. May Mhm. ganyang tsismis sa kanya at that time, eh, when Yeah. we were doing ano, Magkaribal. So inupo ko siya, siyempre first time ko sa kanya sabi ko, Rich may naririnig ako sa'yo, you're difficult," ganyan. Sabi ko, "Hindi yan puwede dito because," sabi ko, "ang mga kasama mo artista are all professionals." Sabi niya, "Direk, saan mo narinig yan?" Ganyan, ganyan. Sabi ko, "Anyway, ganyan, ganyan, ganyan." So nag-usap kami, alam mo, wala akong mareklamo kay Erich. Parang sabi ko, saan nanggagaling nga yung difficult siya? Or maybe because siyempre, actors are people, eh, 'di ba? They have Yeah. real emotions, may mga nararamdaman silang totoo. So tingin ko ganoon lang 'yon. Parang sa atin lahat, 'di ba? Kahit naman siguro ikaw or ako, 'di ba? At some point in our lives sinasabi natin, "Ay, suplado naman 'yan. Ay, ang taray naman niyan." Oo, Ang gano'n, yes. 'di ba? I mean, as people, as humans, we have real emotions, we react to real situations, yung mga gano'n. So I think gano'n lang yung mga reklamo sa kanila. But when you get to work with them, sa akin kasi importante, you deliver. 'Di ba? Mhm. Kahit na anong sabihin ng mga tao na ganito ka, ganyan, ganyan. As long as you Yeah. deliver. Mhm. And they delivered well. All of them, I must say. Even sila, even si Enchong, yung mga, yun. Yes. The man of ano, Magkaribal naman. Yes. Mhm. And eto lang direct, puntahan ko na rin yung one pivotal moment of the show was the death of Manuel, 'di ba? And the Mm. funeral. Yun din direct, how
any anecdote about directing that whole ano, hindi lang yung mismo eksena, 'di ba? Pero kasi mahaba yan, 'di ba? From yung V-label launch na nahulog siya sa building, leading to the Yeah, death, to the tapos may funeral. wake, 'di ba may wake, Yes. may yung grand funeral na Yeah. naka-black umbrellas. Yung mga Yes. yung parang sasabi nung ano, nung inisip na, "Saan natin gagawin ang wake?" Sabi ko, hindi puwedeng kung saan-saan." Sabi ko, "Let's get ano," ako nag-suggest no'n, isa si Elfren, sabi, "San Agustin tayo." So it Mhm. was done in ano, San Agustin Church, yung Yeah. that wake. And it's a big scene, so it has to be really classy, ganyan-ganyan, because ang yaman naman talaga ni Mark Hill doon, 'di ba? Yes. And you know, nakakatawa yun kasi, ah, that day, I remember, naku baka magalit sa'kin si Gretchen. May nung 'di nagse-setup na sa ano 'no, sa San Agustin, ganyan-ganyan, maya-maya may dumadating na armored car. Ay, oh. At bakit may armored car? Yun pala nandun yung alahas ni Gretchen na gagamitin niya. Wow! At Okay. yung ganoon, real diamonds, real jewels. It do you remember ano yung itsura ni Gretchen doon sa Yes, yung scene? naka-itim siya, 'di ba, na may belo or iba pa ba Yeah. 'to, direk? Yun na yun? Hindi, Oo. tapos 'di ba meron siyang mga diamonds na Yes, oo. patterned sa head. Alam mo ba kung ano yung diamonds na yun? Diyos ko, yun yung binabantayan ng armored car. Oh my gosh, ganong level. Ganong level. Blocking na. Okay, take na natin. So, iiyak ka. Pag iyak una, nakatingin ka lang. Pag tingin mong ganyan, mapapaganyan ka doon sa casket, di ba? So, Yeah. ginawa ni Gretchen, ganyan, 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 ganyan. Okay, cut! Okay, good take. Ganyan, ganyan. Ano, bumulong si Gretchen sa amin ni F. Sabi niya, direct, direct, direct. Quiet lang, quiet lang. Sabi, I lost one of my Oh my diamonds. gosh. Di lahat kami quiet, walang gagalaw, wala munang ano dito, tayo lang muna si Mark Hill from the casket. So pinatayo lang namin si Mark Hill. So, what's happening? Parang lahat sila nagaganyan, what's happening, what's happening? Ba't biglang nahinto, di ba? So kami hanap kami, parang hindi namin pwedeng pasabi sa iba eh. Kasi because maraming tao, di ba? Yeah. Ang hirap kasi magbintang. Alam mo yon, siyempre crew mo yan, tao mo yan, tapos yung mga talents, yung mga extra. So mahirap magbintang. Ayaw namin magbintang. Kahit kanino na, ay, baka may kumuha sa inyo. Ayaw namin. So gusto namin, hanapin muna namin on our own. So Oo. pati ako nakikihanap na ganyan, si Gretchen at tense. Pero compose sa compose dahil masisira ang makeup at look. So ganyan na talaga. So don't worry, makikita natin yan. Sa kita namin, nakaipit doon sa casket. Kasi siguro pag ganyan yan, nahulog. Nahulog. Eh di ba yung casket may mga ganyan-ganyan yan, eh, may Yeah. mga earring yan, di ba? So nahulog doon sa kaila-ilalim. Alam mo, alam mo yung parang after that, tawanan kami ng tawanan ni Grace. Ayan naman kasi, sot-sot-sot ka ng mga ganyan. So at least, as in, kami lang talaga nakakalaw na nawawala yung isang piece of that diamond. Si Gretchen, ako, si Elfren na aming production designer, si Patrick Rosas, tapos yung hairstylist si Gretchen, at saka si Miss Jeannie. Kami lang yata ang anim ang nakakaalam. Mm. So nandun din si Miss Jeannie sa set nung time na Oo, yan? si Miss Jeannie tumadalaw-dalaw eh. I remember parang nandoon si Miss Jeannie eh. Kundi si Miss Jeannie, si Ellen Criste. Aha. Oo, si Ellen talaga Grabe. supervising. Yun, ganoon. Pero di ba direk, may eksena pa kasi yan ng inudngod siya ni Angel dun sa casket. So, prior pa Yun, yan oo, or yata from there niya yata yung gumanyan, tapos ginanyan, di ba? oo. Tingnan mo. Di ba ginanyan? So baka Tingnan mo pagka siya. ganon, Oo, baka baka na pagka ano. gano'n, yung parang, hindi mo siya matingnan, tingnan mo. Yeah. Gano'n. Pero Ayun. nakakatuwa direct, no? I mean, hindi kasi siya to show off eh, but that just shows how Gretchen was really dedicated in doing her best Yes, and to oo. give talaga the best for Magkaribal, for her show Oo. also. Kasi hindi it's not to show off, hindi talaga show off yun kasi otherwise, 'di ba?
Tsaka wala namang makakaalam na diamante pala yun, na ganyang 'Di ba, kamahal, na totoo pala keme-keme. yun, 'di ba? Puwede namang Yes. mga tao isipin lang na, ano lang yan, baka hindi naman yan totoo, 'di ba? But kasi Mm. si Gretchen lang kasi siyempre, gusto niya ma-feel talaga yung character niya, maano, tinototoo niya, yung mga ganoon. Yes. It's not Mhm. show off, oo. Grabe, yun pala ang trivia sa pagkamatay ni Manuel, ang nawalang diamante pero nakita din Yes, and the armored car. in the armored car, 'di ba? Alam mo nung si Gretchen nakakatuwa, nagdadala talaga siya ng mga totoong allowance. Ang ginagawa niya, nilalagay lang niya sa isang backpack. So akala mo, isang beses parang pinahawak lang niya yung backpack niya kay Elfred. Sabi niya, "Elfie, Elfie, can you hold my backpack?" Ganyan. Eh, siyempre si Elfred as a production designer, busy, di ba? Setup na ganyan. So minsan, isang beses napansin ni Gretchen, "Elfie, where's my backpack? I left it there." Tapos dinulungan ni Gretchen, "Oh my God, don't leave it there. All my diamonds are there." So, siyempre alam mo yon, 'di ba, kung show off yan sasabihin niya na, "Ay ano, ingatan niyo yan, nandiyan ang mga alas." Yeah, oo. I mean, para for her to ano, 'di ba, parang nondescript na, "Oh, sige, dalhin mo lang 'tong backpack ko, pakihawak lang 'tong bag ko." Siyempre kami naman, hindi naman namin hahalongkatin yung laman ng bag niya. So, di namin alam na kung ano yung value na nandoon sa loob ng bag, 'di ba? Mm. Parang gano'n lang. So, kami naman, "Oh, sige, pinahawak mo, may gagawin ako, lapag ko lang diyan." Pagkalapag, parang, ay, hindi pala dapat nilalapag yun kasi ang halaga Ang ng mga laman, Diyos ko, nakakatakot, 'di mga ba? gano'n. Mhm. Eto of course direct, ang dami pang mga magagandang eksena kaya lang Ang daming fun moments. eto na ang tatalunan natin na ito, every time hanggang ngayon 'pag pinanonood ko 'tong eksena na 'to, naiiyak pa din ako. Victoria and Jelle's reconciliation, ang pagkaka-discover na sila pala ang dalawang magkapatid na Oh, nawawala. oo. Yung eksena direct sa puntod, na nagulat si Jelay 'di ba, na ba't nandito yung pangalan ko, at saka yung pangalan ng nanay ko ta's biglang nandun na si Gretchen sa tabi niya. Would you remember direct how was the process in doing that very emotional tear-jerking scene? Ang hirap no'n kasi parehong parehong kailangan magbigay yung dalawa, 'di ba? Si Gretchen at saka si Bea. So we really have to, uh, give them the right motivation, yung gano'n. So So, it's a hard but same time easy kasi I think one take lang yun, eh. wow! One take lang yun, eh. Kasi you know, there are actors kasi na binibigay na ano mo yun, yung, one take actors na first take good na agad, eh. Kasi 'pag inulit mo nagmumukha ng acting, yung gano'n. Mm. So I think para I remember one take lang yun for both of them. Parang take one binigay nila pareho. Yung Mhm. nagre-rehearse lang ako ng konting blocking, oh, dito ganyan, 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 ganyan. I have my cameras here, ganyan, ganyan. Okay, out ng mga tao. Parang every time kasi na merong gano'ng eksena with Gretchen, kailangan quiet lahat, eh. Yun nga sinasabi ko kanina, Yeah. nadi-distract kasi siya sa noise, which you cannot blame. Gano'n naman talaga, 'di ba? Yeah. Minsan may mga ginagawa kasi mga tao sa set na very distracting. So siyempre ikaw emotional ka na, nando'n ka na sa scene, 'di ba? Tapos biglang may tumatakbo sa likod, yung napapaganyan ka, eh. So dapat Yeah. talaga no distractions. Mhm. Alam mo yung akala mong mahihirap na eksena like yung mga drama, yun pa yung madadali naming nakukunan. Kasi nga magagaling sila, Mhm. yun. Direk, how did you prepare for that? Because that would be one of the most pivotal scenes in the show dahil eto na yung pagkikita nila ulit, 'di ba, na after ng pagkatagal-tagal nilang naging magkaribal, they found out na sila ay magkapatid and they have to switch talaga na, "Okay, tayo pala yung magkapatid." O ano, siyempre, as a director alam ko naman yung mangyayari sa buong kwento, 'di ba, yung art. So you have to prepare them even though sa mga scenes before that, na it will come to this point. Hindi mo man sabihin sa kanila what exactly the scene will be and how you will take it. Pero the emotion,
kung paganyan ka ng paganyan, paganyan ka paganyan, aabot na yan dito at this point. So, ako kasi nagga-graph ako as a director, eh, parang okey 'pag ganito yung emotion, bumababa muna ta's aakyat ulit, ganyan, ganyan. Gina-graph mo yun, eh, hindi puwede kasi na ganyan lang lahat na lang iyakan, every time magda-drama umiiyak. Yung gano'n, I Mhm. don't believe in that, eh. May mga layers kasi, eh, parang hanggang dito lang muna, ta's itataas mo, dito iiyak ka na, dito hindi ka pa yung gano'n. And of course, you will have to ask your ako kasi I always ask my actors, kung ikaw lang ang gagawa without me telling you what to do, how will you do it? So, Mhm. nag-aano kami lagi, we have discussions on the set. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Ako kasi ganito, ganyan, ganyan. Ikaw, yan. How would you react to a certain situation? Yung mga ganyan, you have to discuss it with your actors because yun na nga, ayoko rin dinidictate masyado kung ano talaga yung gagawin nila. Unless it's really vital at yun yung gusto ko. Kunyari kung kailangan na sinabi mo, hindi, buhos mo tong putik sa kanya, ganyan, ganyan. Yung mga Mhm. ganon. But otherwise, when it comes to emotion, I want it to come from their heart talaga. Kung Yeah. nafi-feel nila, it should be authentic, should be real. Hindi yung basta inacting lang, iniyak lang, porke may luha, okay na. Yung ganoon. It has to, you have to make me believe na that's how you feel. Kung ano yung nasa eksena, yun ang nafe-feel mo. You have to make me believe. Otherwise, hindi siya good take for me. Yung ganoon. Mhm. Kaya nga direct grabe kaya totoo din yung luha ng mga nanood, I mean including me hanggang ngayon naiiyak pa rin kasi ang natural na parang talagang 'pag grabe finally nagkita na sila ta's totoong-totoo yung mga Oo. emosyon ng kung ano yung nararamdaman ni Jelay at ni Victoria, gano'n yung ipinakita ni Gretchen at ni Bea dun sa eksena. Yes, ang galing-galing nila doon. Mhm. And even Arlene Mulak ha, yun 'di ba kasi siya yung Oh, yes. unang binalita tapos yung, And "Oh, don't forget, si John Arcilla. yes." Oo, yung siya naman yung sinurprise niya 'di ba na bumalik na siya. Oo. 'Di ba Mhm. ang ganda ng cast, you have John Arcilla, you have, si Irma Adlawan, 'di ba? Yes. Sila Arlene, Mhm. parang parang 'di ba up to this day ang gagaling nila. Yes. Pero ano pala, of course si Robert Arevalo 'no, hindi Robert natin Arevalo. napag-usapan yung pagiging papang niya. Kayo rin ba ang Oo. namili sa kanya direct to Yes, become oo. papang? Oo, Okey, kasi paano po nangyari yan? sabi ko, I want somebody like, Pitoy Moreno or yung mga ganyan. Sabi ko parang yun ang mga pegs. Sabi ko Pitoy Moreno na mas masculine or Yes. yung mga talagang iconic designers, 'di ba, na nasa age bracket nila. So sabi ko, sige gawin natin si Robert Arevalo. Actually nagulat si Robert, sabi, "Really, I'm playing gay?" Mhm. Yung ano, sabi ko, "Yeah." Sabi ko, "Gay po pero hindi siya yung loud na ano, yung meron lang mga taray, may mga konting ano lang, pero hindi yung loud na gay," yung gano'n. And sobrang naano siya, parang sobra siyang natuwa na nakakatuwa kasi for a veteran actor like Robert Arevalo, 'di ba? And of course, at the time, siya rin talaga yung hinandpick namin. Sabi namin, kailangan magaling din ang ka-eksena ni Gretchen for Gretchen to give. Kasi Mhm. ano yan eh, give and take nga yan eh, di ba? Eh, sila yung madaming eksena together. So, kailangan talaga give and take ang bawat isa sa kanila. And Mhm. yun, it's a breeze, of course. It's Robert Arevalo. Yes. Sobrang With galing the ni scarf. Papang. Yes, with the scarf. With the Hermes scarf. Tsaka direct ang galing-galing niya dun sa eksena na pinanonood niyang nagla-love making si Victoria at ano, Louie, 'di ba? Tas yung gumaganon-ganon lang siya with his flower. Oo. Nakakatuwa. Mga kalokohan. Mhm. At alam mo pala, ito pala, one trivia lang, alam mo, do you remember yung love scene ni Louie at ni Victoria? Yes, yung ano, yung pinakita yung si Dos, yun ba yun? Yung sa table? Oo, yung sa table. Alam mo, at that time,
parang sobrang kabado si Derek at saka si Gretchen. Sabi, Direk, paano namin gagawin? Sabi ko, I want it wild, I want it earthy, I want it passionate, yung ganyan. So parang, sa sobrang kinakabahan si Gretchen, syempre, of course, di ba? Hindi naman siya, I mean, she's done that, pero not in that magnitude, di ba? I mean, Yeah. nagpapasexy lang siya noon sa Seiko, pero hindi ganyan ka, ano, sabi ko, kasi this time, it's mas mature, mas, 'di ba, mas malalim, hindi lang basta Mhm. dancing, ganyan. So, nakakatawa silang dalawa kasi bigla silang nag-request na, "Direk, puwede bang totohanin natin yung ano, yung brandy?" Oo. 'No, para ma-overcome nila yung ano, yung siyempre first time nilang magki-kiss, magla-love scene, ganyan, together, 'di ba? Hindi naman kasi sila lovers, eh. So, pero kailangan nilang gawin for the scene. So, Mhm. nag-request sila na mag-shot. Sabi ko, sige, sige. So, naka-shot sila, no? Kaya, nung pagka pinanood mo, mukha talagang totoo, di ba? Na Oo. love scene niya. That's one of Mhm. my favorite scenes, eh, yung love scene na yon. Yung, Pero di ba, important nga siya, direct, 'di ba? Kasi dun nga nalaman na, si Louie at si Dos ay iisa. yes, oo, 'di ba, from the dayball napunta sa hagdanan, kung Yeah. saan iniikot nila yung condo. Mhm. 'Yun. And then of course, direct, the finale, yung fashion show at saka yung chandelier na controversial, 'di ba? Yes. Mm. Una direct, planado yun na yung chandelier mahuhulog tapos guessing game na may natamaan ba, may nahulugan ba ng chandelier? Yes, of course. Nakaano 'yun, nasa plot 'yun parang kasi tapos and actually more than that, inisip namin sinong gagawa ng chandelier. Oo nga Kasi 'di direct, ba okay, the story muna of the ano, chandelier, the sobrang bongga ng chandelier, hindi puwedeng ipagawa lang sa isang propsman o setman. So talagang naghanap kami ng gumagawa ng chandelier na or isang actually hindi siya talaga gumagawa ng chandelier pero ano siya, jewelry designer. 'Yun ang kinontak ni Elfren. Sabi niya, "O sige may na-ano na kami na gagawa ng chandelier." Alam mo ang ang daming ano yan, process yan na may pina-sketch, sabi ko, "Sige." Tapos may mga revisions from the first sketch, tapos gumawa ng model, tapos gumawa pa ng as in ganoon, as in parang Hollywood. Yung kasi normally makikita mo na lang pagdating mo sa set, "Saan na yung chandelier?" "Ay, ayan nakasabit na." Normally ganyan lang, eh. Ito Yeah. hindi. It's a process from who will do it, ta's patingin, sige patingin ng design, patingin ng sketch, revise the sketch, o sige ginawa ng ano, ng model. As in ginawaan talaga siya ng model, o paano siya mahuhulog, ganito, ganyan. As in nakaano yun. As in Grabe, very gano'n yun. intense. Yes! So parang hindi siya basta-basta nandiyan yung chandelier, okey kunan na natin, hindi. It's really grabe ang planning nung ending na yun. Kasi nga parang Mm. sabi namin, we cannot do any less than what Yeah. we've shown. Kasi ang laki na ng pinakita natin, dito pa ba tayo papalpak sa ending, 'di ba? Mhm. So So yung yun ang gano'n. idea ang naisip niyo direct na it has something to do with Yeah, yun nga, the Phantom of the chandelier. Opera. Inside, bumagsak yung chandelier. Grabe. Pero grabe, bumili ako ng DVD talaga niya, well, kino-kolekta ko naman talaga yung DVD na magkariba, pero alam mo yung ini-skip ko talaga yung ibang volumes. I really have to buy the The DVD right ending. after the finale to see, kasi 'di ba nandun yung surprise na, okay, ano ba ang nangyari talaga? So yung maliit na naman na eksena na sila ay nakaiwas pala dun sa Oo. pagkakahulog ng chandelier, 'di ba? Pero ang daming nag-guessing game niyan, eh. Shocks, namatay ba si Jelay? Kasi 'di ba siya yung hindi pinakita sa magazine nung dulo, yung pala billboard niya yung Oo, ipapakita. mga Mhm. surprises. Pero direct, was it also your idea na
Kasi nung finale, 'di ba, tandang-tanda ko na wala siyang episode title in the beginning. Lagi kasing meron, 'di ba? Mm. Tapos for the final episode, doon siya pinakita sa huling-huli talaga na yung nag-pan up sa cloud, sa sky, tapos lumabas yung the finale, ganyan. Tapos ang ganda-ganda ng effect. Mm. Well, of course, ano na yon sa it's a creative ano na with sila Miss Jeannie tapos with the editors so parang natin Yeah. gagawin sige ito na finale na to ibahin naman natin yon. Ang ganda ng direct. Doon nga ako naiyak kasi parang, ay, tapos na talaga yung magkaribal. Wala na akong papanoorin pag And 9:30 of ng course, gabi. 'di ba, as you all know, after that ang dami nagclamor for 'di ba, Magkaribal season 2, 'di ba? Second Yes. no. Kaya nandoon Mhm. naman umano ang Alta. Yeah. Kayo rin ba sana direct ang magdidirect ng Alta had it pushed through? Yeah, at ginawa ako na yung nag-direct ng ano no, ng trailer, ng teaser Wow, the ng very beautiful trailer also in San Agustin yeah, Church. oo. Ako nag-direct no'n with the Mhm. ano, with that music, 'di ba? Ano nga, Yeah. Muling Buksan ba 'yun or something? Oo, Mhm. Pero tama 'yun. ba direct na ang supposedly na project nila ni 'di ba si Angelica at saka si Gretchen kasi talaga 'yan, yung nakaplano na Yes, oo, sila sila talaga ang 'yan. tas Oo, parang with may lalabas pa nun Casey. na pinulot ka lang sa lupa dapat tas biglang ginawang original story. I don't remember, eh, kung galing nga sa pinulot 'yun, eh. Basta, matagal din ang ano 'no, conceptualization, eh, kasi parang it's about yung Alta is a jewel actually, eh, Yeah. na 'di ba? So anyway, so we have sayang din 'yun, eh, it's such a big cast 'di ba with Gretchen, Angelica, Casey Concepcion, tapos si Dieter, Sanjo, Luis Manzano, Yeah. 'di ba? So, Mm. ang ganda nun, ang ganda sayang nun, eh. Tapos, Yeah. you know when it was shown dun sa Ad Congress, kasi 'di ba sa Ad Congress papalabas yung mga upcoming shows, Yes. pamilya shows, ganyan. Alam mo nung pinalabas ang trailer ng Alta, lahat nag-standing ovation, parang, "What?" As in kasi siyempre ang hype namin dun is from the makers of Magkaribal, 'di ba? Comes Yeah. after Passion, True, 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 ganyan. Yes. Oh, and ta's nung nakita nila yung trailer, ang mga linyahan din, 'di ba? Grabe yung mga linyahan. Oo. Aso lang ang hindi nakakaya yung mga gano'n, Oo, eh. yung mga gano'n na effect. Oo, maganda ako dun pa lang talo Anybody ka na. oo. Hmm. Grabe, so nanghinayang ka rin direct nung hindi siya natuloy siyempre? Well, of course and ano, eh, nag-ano na kami nila Angelica no'n, nag-workshop pa nga kami, eh. Sila Gretchen, sila Angelica, sila Casey, nag-workshop po na kami no'n for the Mhm. show and, ready na. I forgot na what really happened after, eh, kung bakit hindi nag-push. Mhm. Anyway, that's Anyway, 'di ba malay naman natin ano, pero yun nga sinabi kasi si G3 'di ba kinuwento na niya sa isang live niya ata yung at least the premise of the story sana 'no, pero yun nga sinabi na talagang na-shelved na kasi 3 times ba na-shelved daw 'di ba? So yeah, I think because it's too expensive, I think one of the reasons kasi ang mahal nga ng Magkaribal, eh. So sinasabi namin, well, of course, it shouldn't be any less than Magkaribal. Although kung di mhm, man ipantay na sa Magkaribal, it should surpass Magkaribal because yun yeah, ang expectations sa mga tao. Sabi ko, mhm, we've created a niche sa Magkaribal na ito yung audience mo, hanapin nila yan sa Alpha. yeah, Hindi puwedeng hindi natin ibigay. mhm. So, yun. Direk, ang isa pa palang mga secrets na gusto ko lang malaman, yung pagta-transition niyo, 'di ba yung sofa kasi isang floor lang yun, 'di ba? Pero nagkaroon ng mga opisina na parang sa ABS yung ba shoot. Paano niyo napapag-match-match yun? Ang galing-galing kasi na it really looked like just one location. Oo, 'di ba? Yun yung magic of editing, magic of production design. You know, actually ang nag-i-insist talaga sa mga location si Elfren, eh. Sabi niya, "Direk, dito ya." Tapos sabihin ko, "Eh, paano mo gagawin yan? Pwede magma-match ba?" Sabi niya, "Magma-match siya, ako bahala." Gaganyan siya. Sabi ko, "Sige." Kasi nakikita ta's papakita niya sa'kin, okey,
ganito ko gagawin niya, ganyan. Okay, sige, sige. So, more or less, alam ko na ang camera placements kasi sabi ko, dito, magkakamera ako dito at sa labas sila dito, ganyan, ganyan, ganyan. So, Mhm. binablock ko na sa kanya, nag-uusap kami. So, ayun. So, napaplan naman Yeah. mabuti. But it was very tedious for sure, direct, lalo na sa pagdidirect nyo Eh, kasi magkakatuloy yung mga eksena pero magkakaiba ng lugar when you tape it, di so, ba? iba-ibang Grabe. lugar actually yon, hindi lang ba sa ABS kasi may isa pang building sa Makati kami pinag-shootingan noon. Oh! Yeah, hindi lang sa sofa. There's another building na doon naman namin ginawa yung ibang location. Yung gano'n. Mm. Grabe naman pala ang Abella Group of Companies. Sa Yes. iba-ibang lugar Nakakatawa pala, ang di ba? Abela Group of Companies. Oo. And then direct, what do you consider na lang as your favorite moments or mga any pa na trivia that you wanna share na baka hindi natin napag-usapan pero interesting to talk about? Parang yun na yun eh. Well, as far as yung mga natatandaan ko, because it's been so long, no? Yung mga na-share ko na more or less yun na yun. But it was really a fun set. At naging family kasi kami doon eh. Mhm. Even si Gretchen, parang sa sobrang niyang tuwa, alam mo yun, madalas yan, kung ano-anong pagkain pinapabili para sa lahat, not only for the cast, even for the Mhm. crew. Yung mga ganyan. Tapos, of course, it's the first time na mag-shoot sa Greenbelt 5 ng fashion show. Yeah. Di ba? If you remember, Yes, hindi, yung sa alam pilot mo, week po yan, di ba? nakakatawa kasi because ang 'di ba ang Greenbelt 5 kasi puro luxury brands, 'di ba? Na Yes. Louis Vuitton, ng mga Mhm. 'di ba? So since luxury brands sila, parang nung binato ko sa kanilang, "Oh, let's shoot at Greenbelt 5," parang lahat, "What? Are you serious?" Yung ganyan. Parang sabi ko, "Yeah, why not?" Sabi ko, "There's no harm in ano, 'di ba, doing the proposal. Tell them ito mangyayari, ganyan, ganyan." So Mhm. parang lahat na-shock na parang, "Talaga ba?" Sabi ko, "Sige." Ako naman, of course, at the back of my mind, suntok sa buwan kung papayag ang Greenbelt 5. Because Mhm. bago noon ang Greenbelt 5, 'di ba? Parang para at that time, parang 'di ba, yun yung pinaka-posh na ano, na fashion na mall. So anyway, Yes. so sa sobrang gusto nila yung show, sabi niya, "Sige, sige." Pumayag sila na mag-shoot kami sa Greenbelt 5. We have to close, 'di ba, yung fountain area. Yeah, uh-huh. Ayun. Tapos nakakatawa, siyempre kami ni Gretchen before, so setup, ganyan-ganyan. So habang naghihintay, si Gretchen magyayaya, sabi, "Punta tayong LV." Pupunta kami ng LV. At least may pinagkalibangan habang nagse-set up. Nakapag-shopping pa kami. Oo. Ang saya. Alam mo yung gano'n na yun, sobrang ina-enjoy na namin yung ano, yung set. Hindi lang siya work. Yeah. Ina-enjoy mo na, yung gano'n, nakakatuwa. Of Mhm. course, sila R.S. Francisco, 'di ba? Correct. But Grabe. this is where R.S. and Gretchen became very close friends. Mhm. Because of Magkaribal. Kasi Of nga course, sila din yung naging magkalapit doon. yes, so of course, si Tofi Calma. Yeah. Ayun, Doon ko lang nalaman direct na iba pala ang background ni Tofi Calma before magkaribal. I mean, he had yes. also a different niche. Tapos Yeah, bigla naging that's another ganito. episode for you. Oo. 'Di ba? Pero ang saya, grabe direct. And super thank you direct for sharing these stories and for, of course, creating Magkaribal na yun nga, hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin. I'm sure hindi lang ako, but a lot of viewers. So, with that direct, meron ba kayong mga mensahe sa mga hanggang ngayon sumusuporta pa rin at nanonood pa rin ng Magkaribal kahit it has been what, 14 years since it was aired, 'di ba? Yeah, thank you sa inyong lahat. Thank you for for continually uh, viewing Magkaribal even sa ibang platforms. Nakakatuwa lang kasi parang pag may mga
nakakasalubong ako. Tapos nalalaman nila, ay, you directed Magkaribal. Oh my God, that's my favorite show. Ganyan-ganyan. Tapos sinasabi nila, you know what, Direk? My mom used to watch Magkaribal. Tapos inaabangan namin kung anong suot ni Vera, kung anong suot ni Victoria. Tapos talaga hinahanap namin. Alam mo yung mga ganyan. Tapos Yes. nakakatawa. Yung mga, there's this one lady na may store siya sa Green Hills. Tapos sabi niya, alam mo ba, hinahanap ko yung mga fake versions ng mga damit ni Victor. Kasi daw, hinahanap sa kanya ng mga clients niya, ng mga customers niya. Parang ito sinasabi, oh, meron ka bang ganito? Ito, nakita ko suot ni Gretchen sa Magkaribal. As in, meron sila mga screenshots. Tapos parang yun yung mga Natori, yung mga ganon, yung mga Balenciaga. Sabi, Yes. kumain mo naman ako ng ganyan sa Bangkok. So, as in, naging ganoon siya. Yung parang they really look forward kung ano yung sasuot ni Victoria at ni Vera sa mga episodes. Tapos talagang hahanapin nila kundi man yung exact syempre the fake version of this and that. Yung mga gano'n. Sobrang nakakatuwa kasi parang okay, parang naniwala sila doon sa show. Yeah. Yung gano'n, nakakatuwa. Direct ngayon, ano ang inyong pinagkakaabalahan? Ngayon kasi di ba puro ako movies Yes. I have a upcoming movie na di pa pwedeng anuhin. Pero yon films. Congratulations din, Direct, of course, sa success ng last 2 MMFFMPs nyo, di ba? Family Matters and Family of 2. Yeah. Nako, Direct, thank you so much for saying yes and for Thank you so much. looking back with me sa mga Magkaribal memories and for sharing trivia and stories of the show that we do not know yet until today. Maraming salamat, Direct. Yeah, I And of hope you enjoyed this conversation. Nako, salamat po, Direk. For sure, kami lahat ay nag-enjoy sa pakikinig sa mga kwento sa Magkaribal. And of course, sa ating listeners, huwag nyo kaming kalimutang i-follow sa aming social media accounts at dito sa kung saan man kayo nakikinig or nanonood sa ating platform. Don't forget to always be kind and God bless us all. This is Rewind. Bye. Thank you, Direk. Salamat. Thank you.